natin at pag-uusapan natin ang tungkol sa investing in printed companies at nagbabalik po ang ating bisita ngayong umaga. Walang iba po kung hindi si Mr. Joe Ferreira! The Money Doctor! Lagi kayo masaya dito, no? Siyempre. Bawal ang nakasimangot dito sa At Rise and saka, Shine. kasi gusto namin yung mga guests namin. Masaya Yes. din. Yes, siyempre pinababalik namin yung mga gusto namin. Ganun ba? Pero lahat naman gusto namin. Okay. Money Doctor. Ang ganda ng ano niya, no? Money, Money Doctor. Doctor! Rich ka, no? Hindi. Oo, hindi. Marinig tayo Kailangan ng palaging ganyan. sabihin, yes, I am rich. Like ako, mayaman sa Yes, kaibigan. Siya, mayaman sa kaibigan pag-ibig. din. What? Natawa. Diba? Ikaw, kinilig. Okay. So, tell us about, ano ang pwedeng gawin ng isang money doctor para sa ating mga manonood? May mga nagtatanong kasi doon sa kung mag-i-invest sila sa pre-need company. Alam mo, pag may pera ka at mag-i-invest ka, unang-unan mong titingnan ay babalik ba yung pera ko? So therefore, kung sa kumpanya mo ilalagay yung pera mo, like a pre-need company, unang mong titingnan ay yung stability ng pre-need company. Hindi mo pwede sabihin lahat may problema, no? But nasa sayo na yon dahil pera mo yan, iisipin mo mabuti, tingnan mo, acquire as much information about the company that you're about to invest your money Yes. on. You know, Mr. Joe Ferreira, last Joe na lang. week, yes, Joe. Joe? Yes. Gusto ko kasi sabihin niya, Ferreira. Sige, sige, Ferreira, kasi Joe. Mr. ano lang, Mr. Ferreira. Yes. Last week, nanonood ako ng balita at saka may nahuling isang scammer na nagpa-invest and sila ay dapat magtrabaho sa US, sa Amerika, and hindi na nga natuloy. So, naisip ko, mabuti nga sa kanya. Because, you know, yung mga kinuhanan niya ng pera, ito ay Kawawa naman hard-earned sila, money. diba? Na Pinaghirapan talagang nila yun yun na ang lang ang gusto. pera nila and Oo. nawala pa. Meron nga ako isang kliyente na galing ng Saudi, umuwi rito, no? 500,000 yung nilagay niya rin sa isang kumpanya. Pagpunta niya, 6,000 yung ibinalik, no? Pero medyo malungkot kasi nagka-problema yung kumpanya. So dapat maingat ka lang. Kasi tayo kung pumili tayo ng kumpanya, based dun sa recommendation lang o kwento ng ibang tao. Yeah, so meaning, Okay. minsan, if it's too good to be true, It's usually, too good to be true. hindi talaga. Hindi talaga yan. So, Hindi totoo. ano ba yung dapat naming hanapin o malaman about the company? Anong, So, history, Oo. aside from the Kung history. mag-i-invest Yeah, tignan mo kami. yung financial statement. Readily available naman yan. In fact, prepaid nga yan sa SEC. Nada-download mo yun, public document yan Okay. So titingnan mo dyan unang-una, magkano yung level of cash. Kasi this is a cash business. Pangalawa, dapat tinatabi yung portion ng pera mo sa trust fund. Magkano yun? Ngayon, halimbawa, puro Level of cash meaning, how much is the liquid. company? Yung, For example, ang asset ng kumpanya 1 billion, magkano doon cash? meaning, magkano ang liquid? O magkano yung liquid? Kasi titingnan ko kagad dyan, magkano yung binabayad nilang claims taon-taon. Binabayad nila 100 million taon-taon, ang cash nila is 200 million, o healthy siya. Yung cash niya ay 50 million lang, pero yung dapat niyang bayaran na liability ay 200 million a year. Aba, medyo may problema tayo. So, kunyari, kung liquid siya ng 20%, then pwede yun. na. Pwede. There are certain rules depending on the company yung liquidity. No? But 10 to 15% of cash in terms of asset percentage, okay yun. No? And then titingnan mo yung, yung trust fund. Kasi yung trust fund, tinabihan para in the future mabayaran ka. Okay? Kung yung trust fund, kung ano-anong asset naka-invest doon, ay delikado yun. Pero binago na yung mga sistemang yun. But usually naman talagang ini-invest yung mga ini-invest ng ibang tao. Right? Yes, pero yung regulation kasi ang nagdidikta kung saan dadalhin eh. No? Nagka-problema nung araw dahil na-invest sa real estate, no? Yun nga ang gusto kong tanungin, Joe. Gusto ko malaman. Gusto ko malaman kasi kung magbigay ka ng halimbawa sa amin kung saan kami po pwedeng mag-invest. Yes. Na talagang ang pera namin ay lalago. Ngayon, ang pinakamagandang paglagyan ngayon ay yung stock market. Dalawa yan, ano? Kung gusto mo yung tinatawag nilang short selling, bilhin mo ngayon mura, after 10-15 days, tumaas ng 5%, benta mo ang tawag doon short selling. So every month, kung 2 beses umiikot yung up and down movement ng stock, you make 10% a month. That's more than 100% a year. So, Mr. Ferreira, pwede bang mag-invest na lang sa'yo and then alagaan mo na lang yung pera namin? Parang tulungan mo na lang kami. Kasi syempre parang wala naman friends kami na masyadong tayo, alam di ba? doon. Mutual funds na lang paglagyan mo pagka gano'n. But we like with you. Pagka gano'n kasi ang sistema namin ay kailangan tuturuan kita eh. Hindi ba pwedeng bibigay mo sa akin and then bahala na, pagdadasal na lang natin yung pera, no? No, but meron kaming faith sa'yo.
Kahit na. And we trust you Mas so maganda much. yung nagmamaneho ka ng auto, may driver ka, pero marunong ka magmaneho. Sige na nga. Di ba? Kasi pag nag-walk out yung driver mo, makakauwi ka. Correct. Oo. Ngayon, Tama kung nasa din. stock market ka, may manage yung stock mo, pero hindi mo naman alam paano. Delikado yun. Yes. I want to ask, no, kung paano nga kayo nag-umpisa? Like, how did you make your money? I mean, okay, sige. How did you make, no, really, sa stocks ka ba nag-umpisa? Where did you invest? Yeah, yung basic dyan would be the stock market, mutual funds, no? Kasi madaling gawin yung mutual funds. Pwede ka magsimula, mutual funds. Mutual funds, magbukas ka ng account, 5,000. Okay. O, tapos 5,000. magdadagdag ka, Okay. gusto mo magdagdag, ang minimum 1,000. So, hindi mabigat, no? Tsaka hindi ba Kunyari, siya... magdagdag every month. Pwede. Okay. O, every week. Depende sa'yo, no? And so, then? ang maganda ron, may mga dalubhasa or experts na sila yung nagbabuy and sell ng stocks para sa'yo. Okay? Now, the next is kung may interest ka talaga, pag-aaralan mo, ikaw mismo ang gagawa. No? If you're good, yung mga mahuhusay kung mga kliyente na humahawak sa stock market, they make more than 100% a year in return. 100% a year. Pwede bang mag-invest o bumili ng share sa iba't ibang company? Yes. You call Or that kailangan nakafocus ka diversification. lang sa isang company? Ako, I would suggest that kung halimbawa ang capital mo ay 50 mil, isang kumpanya lang, binabuy and sell mo. 50 mil. Oh, Okay. halimbawa, kung 200,000, mga tatlo. Pag 1 million, mga 7. Ganun yan. May rules yan kung tawagin. So, better nga na mas madaming pag-i-investan mo. But isn't there a percentage? Kunyari, pag ganito kalaki ang pera mo, mas malaki ang kikitain kung malaki ang amount. Yes. Oh, Oh, kasi so why halimbawa, not put it all 10,000 lang together? yung... It depends kasi gusto mo mangyari yung... Depende nga sa'yo eh. Kung ikaw yung ilalagay ko lang dyan, pababayaan ko for 5 years, you would make probably 20 to 30% a year. Yes, is that true? Meron nga akong naririnig sa iba't ibang bangko. They actually offer something. Maglagay ka, let's say, maglagay ka ng 1 million and then iiwanan mo for 5 years and then it will be... Magugulat ka na lang, laki Yeah, na. after 5 years, parang mga 2 million na yon. Time deposit? Hindi, Parang Hindi, ganon? may bago na ngayon eh. Meron So, mga totoo ganun. yun. Pwede yun, mga equity-based na produkto yun. So, pagka 1 million after 5 years, mga 20% a year, that's doable. Yes. Yung, And yung stock market over the past 50 years, sa research nila, has grown by 16% on average every year. every year. Every year. So, would you suggest na better dun nga sinasabi mo sa bangko or sa stock market na lang? Wag naman lahat sa stock market. Ano? Dapat Sa meron iba ka sa pa. bangko, meron ka sa stock market, meron ka sa mutual funds. Kasi paano kung halimbawa nalugi o nag-close? Oo. Yes. Paano yung pera mo? Di ba nga? Paano Syempre, mo that's a risk mababawi eh. yun? Oo. Sinong dapat lapitan? Ikaw? Hindi ako. Hindi ako may kasalanan. nun. Okay. Anyway, may mga regulators silang tinatawag na pwede kang dun dumulog. No? You can ask them to intervene in your behalf in order for you to get back your money. But paano So, yan? Like, talagang may chance na maibalik yung pera Like, sa'yo? kunyari, Hindi siguro nalugi, buo you pagka sell. nalugi na. so, Pagka pwedeng tiyatiyan yung mag-invest lamesa. sa ibang produkto and then maybe this is a better, diba? Something better. Okay. So, okay yung mag-invest ka sa stock market. Yes. Ano pa po? Educational plan. Yung educational plan, normally yan, either pre-need company or insurance company ang nagbabayad siya. No? My personal view is, dun sa investment products mo na lang ilagay. Okay? However, kung bata ka pa, hindi mo pa na mailalagay yung buong pang-education ng anak mo, bumili ka ng insurance. Kasi pag may nangyari sa'yo, at least fully funded yung perang kailangan para sa education ng anak mo. Ngayon, kung nandiyan naman yung pera mo, pwede mo ilagay ng buo, hindi mo kailangan ng insurance. Kung siya yung beneficiary. Yes. Okay. So, you still, kasi syempre madaming nangyari noon na nag-invest sila sa napakalaking kumpanya and then biglang nawala na lahat. Yes. But was also that because masyadong tumaas yung presyo ng mga tuition, di ba? Yes, so na-deregulate yung tuition fee, no? Dati kasi kontrolado yung pagtaas. Yes. Pangalawa, actually, yung signs na palubog yung industriya o yung kumpanya, nandun hindi naman instant yan, bukas baksak lahat eh. Kanya lang people, when they invest, may time deposit mentality. Iwan ko na lang dyan, bahala na. Pagka ganun malaki yung halagang pinag-uusapan natin, dapat yan, tinitingnan mo, every year man lang, no? Tingnan mo kung saan na ba yung investment ko. Okay. Mababalitaan mo na lang na wala na yung pinaglagyan mo. Wag Kasi ganun. nakalimutan na natin. Nakalimutan mo na eh. So okay naman pa rin magkaroon ng educational plan. Eh, yung, Yes, yung oh, life insurance. Kasi pagka inalok ka ng life insurance, parang ang iniisip mo kaagad, mamamatay na yata. Matetepo ka Parang na. ganon, Matetepo diba? ka na. Wag ka naman. Hindi ka naman tatanggapin ng insurance company kung bukas ay tatawagin ka na sa langit. Ano?
So essentially yung life insurance, for example, gusto ko magtabi ng pera para sa pag-aaral ng anak ko sa kolehiyo. So ngayon wala akong pera. Pero kailangan bumili ako ng insurance. Kung ang kailangan ko ay 2 million, mapapa-insure ako ng 2 million so that if something happens to me, hindi ko na kailangan buuin yung pera. Wala na ako rito eh. Mailalagay yun sa trust fund para sa anak mo. That's why you buy life insurance, no? So it really depends on what you need, no? For example, may 100 million ka sa bangko. At pinapakain mo lang sarili mo, kailangan mo ba ng insurance? Hindi, doktor. Exactly, no? O, exactly. Pang-diet. Oo, pang-diet. Tsaka siguro yung mag-aerobics ka araw-araw para Yes. mangayayat ka kasi kain ka ng kain, ano? Imagine, laking pera yun. So, yung kailangan tingnan kung kailangan mo talaga eh. Aha. Hindi sinusubo na lang sa harap mo yung produkto na, eto bilhin mo to kasi malaki komisyon ko dyan. So, safe talaga. Safe magkaroon ng educational Yes. plan pa rin now at this time. Yes. Total, nabanggit ko na rin yung life insurance. Eh, yung funeral, ano? Ganun din, no? Importante yan. Kasi ang problema dyan, gulatan eh. Hindi mo alam kung kailan. So, bunutan ng, no? Ng wallet pag may nangyari sa mahal mo sa buhay. So, ang tendency niyan is either magtulong-tulong kayo o magtuturoan kayo. No? So, kung meron kang pre-need na memorial service, maganda yon. Kasi, hindi mo na iniisip. No, parang magkakasakit ka, pumunta ka sa ospital, may sakit ka, hindi mo iniisip kasi may health card ka. In this case, memorial, ganun din. Eh, tinan mo yung mga ibang tao sa ibang bansa, no? Mukha ng Amerikano, bihira yung umiiyak ng naglulupasay. Kasi bayad na lahat meron ng insurance silang binili para mabayaran lahat yun. So, Mr. Ferrer, why do you think, kunyari, sa Amerika, di ba, hindi sila takot mag-invest or kumuha ng mga, let's say, educational plan or life insurance or funeral, Nasa educational system kasi nila yun eh. Like for example, sabi natin, rireklamo tayo, hindi marunong magmaneho Pilipino, no? Kasi wala sa curriculum natin sa eskwela. In fact, sa Amerika, sa high school, tinuturuan ka na magmaneho eh. Oh, it's a subject. I mean, you Did you need... study abroad? No. Malapit na sa New York, Cubao. New York ba? Na-chismis. Hindi, but that's investing is the same with them. Pinag-aaralan nila yan. No? In fact, the last data I saw, 70% of the American public invests in the stock market. 70%? 70%. How about dito sa Pilipinas? Ay, naku, ang baba niyan. Yung level Mga of... 30 or hindi rin? Wala pa siguro 10%. Individuals, I'm talking about individual investors. Yes, 10%. 10% would be lucky. Siguro, yung below the poverty line kasi, ang dami-dami rin. Magkano ba investment sa stock market? 1,000 pesos, 2,000 pesos. Ipunin mo ng ayan 3 buwan? Kaya Pwede- bigyan nyo pwede sila ng rin. bigyan nyo ng advice sa mga Yeah, kunyari, televiewers natin. meron Para silang mag-invest konting sila pera, o may yes. konting pera kung saan nila pa pwedeng dalhin. Baka isipin na kailangan ng 10,000, pwede naman pala 1,000. Oh, Oo, like for pwede example, kang start. Example, okay. gusto mo yung maging co-owner ka. Bumili ka ng stock kasi co-owner ka eh, di ba? Yes. So bumili ka ng stock ng isang hamburger chain na napaka-popular ngayon. Magkano yung kailangan mong pera? 2,000. Talaga? Oo. And then, Yun yung minimum board lot kung tawagin nila, no? 2,120, no? So, ibig ko sabihin, kung di mo kaya ng isang buwan yung 2,000, di punin mo, 700 a month, 3 months later, may ari ka na ng Jollibee. Pagpunta mo ron ay kakatok ka, sabi mo rin sa gwardiya, alam mo sino may-ari nitong tindahan ninyo? Ako! Ayun. ang nagmamay-ari niyan. Ito. Oo. Yes. Kasi totoo naman, meron ka stocks eh, maliit nga lang. so pwede. But Pero sila syempre, naman, kailangan talaga mag-start ka muna sa maliit. Yeah. But hindi naman pwede. kunyari, wala ka malaki naman agad. kilala dun sa stock market, ganyan, sinong pwedeng puntahan? Ako, ang dami nga yung mga instructionals sa YouTube, sa Okay. i-google Nandun mo lang, lahat. matututo ka eh. And then, magkano naman ang kinikita? Let's say, kunyari, hindi sa YouTube, no? But, kunyari, there's help from somebody. Magkano ang commission na kukuha nila? Yung broker na gagamitin mo, normally 1.08 lahat yung charges ng pati taxes eh. Okay, so... Of the gross amount. Of the gross amount. No? So yun yung normal na charges mo. Yung magtuturo sa'yo, depende yun. Kasi may nagtuturo ng libre, may nagtuturo Like na may Mr. tuition. Ferreira. May tuition fee po. Pagka sa amin, ano po? Kasi matagal po yung turuan, 1 taon. Ay, isang taon. Kasi sa amin... So, pwede ka mag-guest dito hanggang 2016. Kasi isang taon nga. Okay. Matuto na kami. Mr. Joe, gusto ko po magbigay kayo ng advice para sa mga mommies natin na parang medyo may takot pa rin Yes. na mag-invest. Oo. Paano niyo Mawawala po lang sila yung takot mo hikayatin? pagka
actually ginawa mo. Maraming takot magmaneho kasi ini-imagine nila ano mangyayari sa kanila. The fear resides in the imagination rather than in reality. The thing is, you need to do it. Pangalawa, this is not a perfect world. Magkakamali ka. So you just need to learn how to take your mistakes as well as your success. Kung may success, meron ding failure. Kailangan marunong kang tanggapin yung mga bagay na yon. You're not a perfect individual, magkakamali ka. But eventually, in the end of it, your investing period, you'll make money. You just need to learn to learn. You want to learn more about it. At kung merong gustong humingi ng May payo ninyo, advice. saan kayo po pwede nila makontak? Maybe Any contact mobile details? phone na lang, 0917 0917 848 848 5820. 5820. Ang saya. Number ko yata yun 5820. Number ko yata. Anyway, thank you so much, Ay, Mr. Joe salamat po. Ferreira. Thank you, Mr. Joe Ferreira. Yan, mga mommies, naghahanap saya, ba kayo ng mga healthy menu para sa ating mga anak? Panoorin po natin to.